Ng Domingo sa Kwaresma, kanunay mamanatro sa tentasyon sa akong Ginoo na si Jesus. Ang matatuig, maugini ang ato ang malungkot na pagpasa sa ato ang Ebanghelyo. Kung itulog din sa sipahan na ang tentasyon ni Jesus mauni isa-isay na nato aron mapahinuman kita na ang tentasyon usa ka realidad. Matag karon umulga na ang tentasyon gikan sa yawa. Ato ang inuman na uman sa Jesus giwanglakan. Ginaga siya sa Espiritu Santo ngadto sa Panginoon, diin siya dito ang ampo ug puasa sulod sa kapatan-kaadlaw. Ang pananawa mitinta usab ni Jesus. Sulod ni panahon diin siya nagpuasa ug ampo sa Panginoon sulod sa kapatan-kaadlaw. Naadunay tulo ka tentasyon na gihimo ang Yawa ngadto kang Jesus. Kung tanaw mo ito tinituro ang mga tentasyon, ang unang tentasyon ay tungkol sa iyang gahong na himuon niyang ang mga nato. Nagpunting sa mahali. Ang ikalawang tentasyon na sa Jesus tulungon sa iyang katubangan aron ihatag kaniya ni Satanas ang tibuok iharian sa kalibutan. Tentasyon sa gahom. Ang ikatulo nga sa Jesus gikan sa kinatasan nga bahin sa templo o ang pagsiyang anto sa ubos kay batok pa ang ibuong magsuko siya mga anghel aron sa pag-sanay kaniya. Bisan kami ang iyang mga digin, dili maluko. Tentasyon sa luko. Mahali, gahong, utugo, mao ang kanunay na tentasyon sa Yawa. Tupili kitang pamantay. Posible na kinay-kinay na kitang nahulog sa ilit sa Yawa. Sa mga kung saan naman pagpintan sa Yawa ang taong kabos, pintan sa Yawa sa Panginoon, trabaho ka, panginabuhi ka, ay nagsinta. Kaya naman ang pili ka mo sa tabi na nabuhi ang ka. Ang iyong paginabuhi para man sa iyong pamilya, para man ipakaon mo sa iyong mga anak, o kaya nagpili ka mo sinta, pangingkawon na ang trabaho. Kaya alam sa mga taong kapos. Para po sa mga taong anunahan, ang Yawa Panginoon, ang sige na paragana pa ng iyong handi, paningkamot o maayo. Hangtod gawa na kayong panahon para sa iyo. Mauni ang kanunay tentasyon sa iyo. Kung pumili kita makapantay ni daghan sa ato mga igsugo, na anaan inyong maong tentasyon. Ano may dagang may igsugo na ito, magiging makahatag na ako sa pagsimba. Ano nga? Kaya nag-isip silang panginabuhi. Kung ang ilang pawagro, mao'y nahimong babag sa ilang paghatag o panahon, ganito sa Ginoo. Kung ano na po yung mga arunahan, ang nahimong babag sa ilang paghatag o panahon sa pagsimba, mao po na ilang panginabuhi. Ang ilang kabisi sa ilang mga negosyo, kabisi nila silang panginabuhi, ang udang-udang ang ilang mga mahandi. So, sa kapos naman
adunahan ka man, ang tentasyon sa yawa, anaa diha kanila. Ang tentasyon sa yawa, o sa mga tentasyon sa yawa, daghang kayo ang namandoy na mamahimong kamanan. Kung makita nato yung mga isuo, kung kaya nato makita, yung panahon sa pinilian, hapit na ang pinilian. Ako ang pinag-iambit na kinikinon na blood is bigger than water. Hindi ka hinukod sa ato panahon karon. Ang iyon mga konsapto na ito, kinikinon na ang bugod ko mas kanang makapal, kanang pagka, kahit sa tubig. Pinagulog sa mga panahon karon. Paano man? Paano na ang mga magsuot, mga pinagdanay, tungod lang sa ilang ambisyon sa politika? Paano magunan ang mga kaliwat na di na magbilanay tungod lang sa ambisyon sa politika? Kinsa mo ta ang ay mga pinamahay? Kinsa mo ta ang ay mga pinulungan? Kinsa mo ta ang ay mga magkikusa dili pa ang kaliwat, ang pamilya? Tungkol sa pangandoy, tungkol sa ambisyon sa pagpupot o gahon, ang mamahimo kang gamanan, o kung mamahimo na kang gamanan, hindi ikatulog mo, sunod na po na ikatulog, ang mamahimo na kang dungganan. Tanawa na ng tulog ang pinitulog, ang andi, gahon o gumot, kulit na itong pinitulog. Kung dapat kang mahandi, mamahimo kang gamanan. Kung aguna kang initulang maandi o gahon, mamahimo kang dungganan. Ang mga tao mo pinanakan mo. Ang mga tao muhamatan mo. Ang mga tao budayan mo. Ang mga tao pupalakpakan mo. Naman ang kagunay ng tentasyon sa yawa. O bakit ginagawa ng mga isuon na hangtod karon ang yawa kanunay na napitan ka na ko na araw na to sa pag-ibangilyo no? O sa iyon sa katapos ang bahay ni Ili iyon sa katapos ang bahay sa pag-ibangilyo human si Jesus pintana sa yawa sa tanang paagi bibiyak kaniya ang yawa sa mga kadiyot. Bibiyak kaniya ang yawa sa mga kadiyot kabuot ipasabot kahuman sa mga kadiyot kung sa kani mga kadiyot pinaka ikabuklot. Bibalik ako ng yawa ay pagbintan kaniya. Ano na kung iisuri na ba? Kini ko nung yawa nagpatawag ko nung isa ang mga isapan silang mga angel. Nag-meeting sila kaya nakita nila ang mga tao kanang murag nagkaanam na sila o kanang kalukod sa Ginoo. Tungkol sila ang pag-ampo, sila ang pagsangkit na ito kanila, sila ang pagsimba. Kaya ngayon po rin yawa ang hindi siya ang siya ang mga isapan. Kung saan atong buhaton, anong kining mga tao, mas mahilayo sila nato sa Ginoo. Mawala sila panahon para nato sa Ginoo. Kung iyon po ang yawa, kung iyon bato, himuan mo ang anak na bisik, himuan mo silang bisik, wala na sila panahon para sa Ginoo. Wala ay panahon sa pag-ampo, wala ay panahon sa pagsimba, wala ay panahon na nato niya. Ang mga panahon po, himuan po na silang bisik sa pagkamit sila ng mga gadgets. Hangtod na palinaw silang mga gadgets, wala po sila panahon para sa pagsimba. Upang po ang ilang Panginoon. Mga himuan. Himuan sila ng isip. Pero kung sa ng isip, be you as one. Pero kung nasa ito ano? Being under Satan's yoke. Being under Satan's yoke. If you are busy, if you have no time for God, you are being under Satan's yoke. Di buwan ka ba ng hindi? Yung naman ang asawa. Di ka